Dear Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day. The soon coming, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. The marriage of the Lamb to the church. Lord, we pray that you will find us faithful until the end. Create in us a clean heart, a clean spirit, and renew a right spirit within me. Give us clean hands. Give us clean conscience. Remove everything that divides our attention from you. Alisin mo po ang mga bagay na nakakahadlang sa aming paglilingkod at pagtitiwala sa iyo. Break us, mold us, Lord God, hanggang sa wala nang matirang sariling pita ng laman sa aming buhay. Not our ambitions, not our own plans and dreams and desire. May we put God first in everything. In our church, in our family, in our community, in our career. May it be God first before anything else. Kaya maraming salamat. Napakasarap sumamba sa iyo. Maraming kaabalahan at maraming kapaguran at maraming kabalisahan. Ngunit sa tuwing kami ay dadako sa lugar ng sambahang ito at ikaw ay napupurit na pararangalan, nanunumbalik ang ligaya at sigla na tanging ikaw lamang ang makapagdudulot ng lahat ng kaligayahan sa bawat buhay. Kaya aming Ama, maraming salamat. Banal na Espiritu, patuloy na dumaloy ang mga kapahayagan at karunungang buhat sa iyo. There are things that we cannot know it all or understand. But by the power of the Holy Spirit, you give us revelation and understanding. You fill us in our emptiness. In our half-heartedness, you're the God who fills and you're the God who pours. Ikaw ang nagpupuno at ikaw din ang nagbubuhos. Ikaw ang nagpupuno at ikaw din ang nagbubuhos. At ikaw ang naglalagay, ikaw ang nagsisilid. Kaya Panginoon, kami ay iyong sidlan. Sidlan ng iyong kaluwalhatian at ng iyong kapangyarihan. May the words of our mouth be the words of our testimony. That as we delight in you, you will give us the desires of our hearts. Salamat po. Prepare me to be a vessel of fire. Prepare me to be a channel of blessing. Prepare me, prepare us, prepare the church to be the end-time voice that God will fulfill every detail, every promises, every written in the past will be fulfilled right in the very front of our eyes. Matutupad lahat ng pangako ng Diyos bago bumalik ang ating Panginoon. Salamat po. Give us patience, grace, mercy to run in such a way that we may win the prize. The prize that is set before us. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All honor, all praise, all glory belongs to Him. In Jesus' name. Amen, 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 amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 127, verse 1 to 5. Awit, Salmo 127, talata 1 hanggang 5. Basahin po natin sa New Century Version. If the Lord does not build the house, the builders are working for nothing.
If the Lord does not guard the city, the guards are watching for nothing. It is no use for you to get up early and stay up late, working for a living. The Lord gives sleep to those He loves. Children are a gift from the Lord, and babies are a reward. Children who are born to a young man are like arrows in the hand of warriors. Happy is the man who has his bag full of arrows. They will not be defeated when they fight their enemies at the city gate. Pagpalain ng Diyos ang bumasa ng kanyang salita at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, praise and worship team. At tayo dadako na sa salita ng Diyos. Maraming salamat, Brother King. So, my message for this morning is entitled House Builder. Tagapaggawa ng bahay, ng tahanan, ng tirahan, house builder. And in the book of Matthew, Jesus said that a house that is divided against itself could not stand. A house that is divided. And typically, in the Bible, house is talking about the temple of God and the place we could worship God. But primarily, ngayon pong ating pag-uusap, katulad nung atin hong naging mensahe last Friday, ang atin hong pagsesentruhan at pagbubuhusan ng ukol ng panahon at pansin ay ang atin hong mismong mga bahay at tahanan. The house himself, our household. Because our first congregation is our family. The first pastor that you should hear is the father of the family. Ang tatay ho dapat ang unang pastor ng tahanan. Ang tatay ho dapat ang unang lumalakad sa pananampalataya. Kagahapon ako ho ay na-request ng isang espesyal na pagpapaunlak. Yung aming kapitbahay who was also a homeowner's officer, nagkakilala kami dahil sa pagpapakabit ng sticker ng sasakyan at ang sabi niya ay Christian din siya at may mga lalaki siyang binanggit at talagang malalim ang kanilang ugat ng pananampalataya way back sa panahon pa ni Pastor Camilo Principe. At hindi ako nagdalawang isip dahil kapitbahay, malapit lang sa amin para maipanalangin ng mag-anak. And we started to build a relationship. At ang sabi niya, Pastor, baka pwede mo namang ipag-pray itong aking biyanan para sa kanilang 50th wedding anniversary. Sabi ko, parehas na po ba silang Christian? Opo, Pastor. At sinabi nila na ang kanilang pastor daw ngayon ay yung kaibigan ni Brother Bernard, kaibigan ni Nanay Sita. Sabi ko, kilala ko ito. At ito ay kaibigan din ng aming pamilya. Kaya hindi ako naging hesitant dahil nga sa background of faith. Mahirap po kasing manalangin sa hindi naman bukas ang pagtanggap sa ating Panginoon. Tama po ba? Mahirap po na magsabi na lamang ng basta faith declaration kung ang tao naman ay hindi suko sa Panginoon. Katulad nung nakaraang Lunes, ang isang kapatid ay masidhing hinahanap ang abang lingkod at ang inyong pastor upang ang kanyang kapatid ay maipanalangin sa banig ng karamdaman. Minessenger ako, tinawagan ako sa cellphone, hindi ako makasagot dahil sa busyness at may mga ilang kaming mga inaagwanta na tinatapos na mga na ngayon lamang namin nagagawa naming mag-asawa because of the lockdown. So we're so busy. At ang sabi niya, 7:30 ng gabi, Pastor, pwede niyo po bang ipanalangin ang aking kapatid? Sapagkat ayoko siyang mamatay na hindi nakakatanggap sa ating Panginoon. Wow! Nandun sa Batangas Hospital, hindi siya umuwi hanggat hindi niya nakokontak si Pastor Kenneth para may panalangin ng kanyang kapatid. Sa buhay na ito, kailangan may pagtanggap. And for me, kagulat-gulat.
Dahil isang matikas at matipunong lalaki na ngayon ay nagpapakumbaba at tanggap na tanggap ang kalooban at kadakilaan ng ating Panginoon. Minsan maraming mga bagay na kabalintunaan. Yung inaakala mong hindi pwedeng maglingkod, matatagpuan mo na lamang na naglilingkod at sabik na sabik sa Panginoon. We cannot close doors, or neither we could not judge the book by its cover. Because what you see in the past is not the conclusion of their lives. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Yung nakita ninyo sa kanilang nakaraan, hindi pa yun ang kabuuan ng kanilang buhay. Are you getting my point? Because your past cannot determine your future. Kahit gaano kapuot at kasalimuot ang iyong nakaraan, ay walang katumbas ng may pagsuko at may pagsusumamo, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong pagkakataon. At kami ay nag-chat sa messenger, lo and behold, hindi ko sila kilala, pero yung may pagsukong pagtanggap, yung anointing Kaya kanina, diniinan ko ulit yung pagsamba natin. Although matindi na nung simula, I want an open heaven. I want everybody to become aware of His presence. Pahirap ng pahirap ang buhay sa daigdig. Kausap ko ang isang flight attendant sa Philippine Airlines at sabi ko, bro, barkada ko ito simula pagkabata. Ano ba ang mga protocols ngayon para magbiyahe overseas? At ang sabi niya, Pastor, titingnan ko sa opisina kung anong mga protocols. At ang tanong niya kaagad sa akin, magbabiyahe po kayo? Sa panahon po ngayon, mahirap magbiyahe. People will always be skeptics. People will always be pessimistic. Alam niyo ba yung pessimistic? Negative. In the natural, totoong mahirap. In the natural, maraming masamang nangyayari sa paligid natin. Sa Amerika, marami ang mga Asian hates na bigla na lang ginugulpi ang mga mukhang Inchik at mga mukhang Asyano. Pero kailangan nating panindigan yung inaawit natin that I am no longer a slave to fear should be powerful enough that we will stand, that we are not afraid. Ang nakalulungkot, the church is singing, I am no longer a slave to fear. Come, Holy Spirit, and fill me. Nung may naramdamang kirot, nung may nakasalamuhang problema, at may nakasuong na virus, ay unang takot na takot, at duwag na duwag, at ninenervyos sa mangyayari sa kanyang buhay. We as the church should be bold enough, as loud as a lion. May iyak-iyak pa yan sa pagsamba. Malakas mag-hallelujah, malakas magwika. Pero nung dinaknan ng pagsubok, bagsak, lagpak, litong-lito, wala sa sarili, hindi makapagdesisyon kung dadalhin ang kanyang asawa kung saang ospital, hindi makapagdesisyon kung saan kukuha ng pera, sapagkat hindi na ihanda ang bukas na puso. It's the old saying, nasa huli ang pagsisisi. Kaya mga kapatid, kumakatok po ako sa pintuan ninyo. Huwag ho kayong magparhirate at magdalawang isip. Iparinig ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay. Ipaalam ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay. At dahil sila'y mahal nyo, dapat sila'y ipinapanalangin ninyo. At dahil sila'y mahal nyo, dapat binabahaginan nyo sila ng salita ng Diyos. At dahil sila'y mahal nyo, dapat ipinapamalas mo at ipinapakita ang katibayan at katunayan ng Diyos na hindi nakikita ay Diyos na buhay, na kumikilos sa inyo na kahit pandemic, kahit work from home, makakapagpaayos ka pa ng bahay. Kahit ikaw ay nasa suliranin, nakakabili ka pa ng mga bagong gamit sa bahay at washing machine. At kahit anuman ang mangyari, alam mo na tapat at napakabuti ng ating Panginoon. The evidence is the testimony.
If you stand in the court without evidence, hindi ho mag-justify yung iyong patutuo at salaysay. Kaya kung napakabuti ng Diyos, dapat talagang mabuti ang Diyos sa iyong buhay. It's not just a vain words. Napakabuti ng Diyos. Tapat at napakabuti ng Diyos. Kung ito'y bukang bibig ng bawat isa na napakabuti ng Diyos, dapat ikaw mismo ay nakakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Dumaraan ka sa mahihigpit na pagsubok para ikaw ay lalong mas kumapit sa ating Panginoon. Lumawak ang iyong isipan na hindi pa ito ang iyong hangganan, na hindi pa tapos sa iyo ang ating Panginoon, bagkus may mga ipamamalas pa siya na higit sa iyong kayang isipin at kayang tanawin. Balikan po natin ang ating pambungad na teksto. Kung hindi ang Panginoon ang magtatayo ng bahay na ito, baliwala ang ating paggawa at pagpapagal. Kahit anong pagsisikap natin, pag wala ang Diyos, mauubos lahat ng ating ipon. Kahit anong pagmamalasakit natin sa ating mag-anak at mahal sa buhay, at gaano man tayo kabait sa kanila, kung wala pa rin ang Diyos, hindi nila ikaw tatanawan ng utang na loob sa lahat ng mabuti mong ginawa. Unless the Lord builds the house. Unless God is in it, you cannot win it. Kung wala ang Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kung wala ang Diyos, tayo ay laging lupaypay. Pero tandaan po ninyo, ang pag-ibig ng Diyos ay walang humpay. Ang pangako niya ay laging nananalaytay. Ang kanyang salita, subukin man ang lahat ng pagkakataon, ito'y lalong matibay at hindi magbabago ang salita ng ating Panginoon. Ang tao'y nagbabago, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let God build your life. Let God build your faith. Let God build your family. Let God arise in every situation of your life. Baliwala ang lahat ng ating ginagawa kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Kahit magpakabit ka ng CCTV, kunin mo na lahat ng insurance for the safety of your family. But unless the Lord guards your health, unless the Lord guards the city, ang magnanakaw, hindi mo sila kayang bantayan. Darating sila sa mga panahon na hindi ka handa. Ang aksidente, hindi mo kayang iwasan. Darating sila sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Pero kapag ka ikaw ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, yung delays, yung mga detours, mga setbacks, yung mga pagkakaantala, yung 10 minutes na hindi ka nasundo ng driver mo, yung 10 minutes na hindi nag-start ang iyong sasakyan, ipinag-aadya ka pala sa isang major accident sa expressway. Huwag tayong nagmamadali. Bawat pagkakaantala, ito ay may babala para sa atin. Hindi ka man nakapag-enroll ngayong semester. Hindi ka man nakakuha ng board exam. Maybe look for some other reason. God is building up your faith. God is building your trust in Him. God is building your loyalty. God is building your total surrender. God is breaking you until there is no left inside of you. Kasi baka naman yung pangarap mo, sarili mo lang. Tandaan mo, pag nangangarap ka, wag mong kalilimutan, ang pangarap mo ay para sa Diyos at para sa simbahan ng ating Panginoon. Kaya ang pagmamahal sa kapwa, it will be naturally birthed. It will be a common thing to do. Pag-ibig sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, pagtulong sa dukha, pagmamahal sa pastor, pagtulong sa mga proyekto, paglilingkod. Pag sinabi yung automatic, hindi na kailangang susian pa at itulak pa. Gagawin mo na.
Pag nakita mong wala ng tubig yung water dispenser, kahit hindi ikaw ang in charge sa paglalagay ng water dispenser, ikaw na ang gagawa. Hello? Pag nakita mong madumi yung CR, kahit hindi ikaw ang janitor, ikaw na ang maglilinis sapagkat meron kang malasakit, sapagkat si Kristong nakikita sa iyo, sapagkat ikaw ang templo ng ating Panginoon. Pag nakikita mong may pangangailangan, hindi ka na naghihintay ng makakasama pa para may makatulong. Kung kaya mo, gawin mo na. At huwag mo nang intayin at huwag mo nang paatagalin pa ang pagkakataon na magawa ang mabuting bagay na inilagay sa iyo ng ating Panginoon. If you have the power to do it, do it. Nakita mong makalat, may basura, pulutin mo. Ang kapitbahay mo hindi nagwawalis, ipakita mo na ikaw ay Kristiyano. In this world, people are so self-centered and so selfish. They just take care of their own backyard. But the single moment, a single approach na maipakita mo sa kanila ang mabuting gawa. Sapagkat nagsabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, automatic ang paggawa ng mabuti. So tatanungin ko po kayo, may anak ng Diyos po bang nanunumbat? May anak ba ng Diyos na nagmumura? Right? May anak ba ng Diyos na nananakit ng kanyang asawa? Wala po. Because Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, you are appointed to do good works. Good works. Because that is the fruit of knowing who God is. Tandaan po ninyo, the law of the root and the fruit. The root is the foundation. Kaya nga kapag hindi tama ang pundasyon, hindi tama ang pagkakapunla, hindi tama ang pagkakatanim, walang problema ho sa binhi. The seed is the word of God. The problem is the place and the location. The heart issues, the heart matters. The soil is what matters most. Naririnig naman nila ang aking mga pangangaral. Naririnig naman nila ang mga preaching ni pastor. Pero kapag hindi bubungkalin ang puso, walang maitatanim. Kaya bakit ka maghahangad ng ani kung wala ka namang itinanim? Ang nangyayari, puro ka papanalangin eh. Ikaw kaya'y nananalangin. Puro papanalangin kay pastor. Pastor, pakipray naman ang aking binegosyo. Pakipray naman ang aking asawa. Gusto ko sanang sabihin, please don't get me wrong, hindi naman ho sa ayaw ko kayo mag-prayer request sa akin, pero ito ho ang ibabalik ko sa inyo, mga kapatid. Yung ipinapapanalangin mo ba sa akin, ipinanalangin mo din. Baka naman lahat iniasa nyo na sa amin. Hindi kaya mas maganda na tayo magkais at magsang-ayunan na habang ikaw ay nananalangin at kami ay nananalangin, lumalaban ka at naninindigan at umaasa na yung panalangin ni pastor, yung panalangin ng mga intercessors ay dagdag na lamang sa aking paniniwala dahil ako mismo ay naniniwala na ako'y kakatagpuin ng Diyos, ako'y tutugunin ng Diyos, ako'y sasagutin ng Diyos sapagkat yung aking panalangin ay may sumang-ayon na lingkod ng ating Panginoon. We are not genie in the battle, neither God. Wala akong padrino sa langit. Walang palakasan. Walang malakas kay mayor. Natagurian lamang na kami naglilingkod sa Diyos at mga pastor at nagsisilbi sa kanyang kaharian. Pero minsan, alam niyo mga kapatid, ito, are you ready? Maglalabas lang ako ng kaunting saloobin. Ganito, niyayakag mo sa church at sasabihin nila, delikado sa church. Mahirap magsimba. Baka magka-COVID-19 ang aking mga mahal sa buhay. Pero dumating ang pagsubok, nagkaroon ng sakit at karamdaman, yung ayaw mong puntahang church, yun ngayon ang pupuntahan mo at sasabihin mong ikaw ay ipanalangin.
Yung iniiwasan mo, yun din pala ang iyong gustong makasama at gusto mong maging kalakasan sa bandang huli. Katotohanan lang po mga kapatid. Ako minsan personally may mga pinagdadaanan din. But I never regret it. Marami kaming mga pinalagpas na opportunities. But we never regret it. May mga sinasabi nga ako sa inyo, di ba, mga ibang kwentuhan tayo. Sometimes I really need to have this and this thing and this and this. Pero we opted to see the natural healing of our Almighty God. Di ba? Kasi you have to choose. Kaya napakahalaga na kapag ka ang Diyos ang nagtayo ng bahay, we will have our spiritual growth and development. Kung ano yung pinakikinggan mo, yun ang nagpapatibay sa iyo. Nakukuha mo ba ninyo? Kung ano yung inyong pinakikinggan, yun ang magpapaalam ng puso ninyo. Bakit ho ba maraming nagrarally at nagpoprotesta? Kasi paulit-ulit yung mga oportunista, yung mga komunista. Paulit-ulit ang sinasabi ng pangit at mali at may masama sa gobyerno. So every time you keep on hearing it, nag-aalabang yung puso. Nalabanan ng pamahalaan. Magtayo ng unyon at labanan ang inyong opisina. Nung una, wala kang pakialam, pero repeatedly, you are feeding with that kind of information, you're feeding with that kind of knowledge, magugulat ka, na dati ikaw ay mahinhin at paupo-upo lang sa opisina, nandun ka na sa kalye at nagwewelga, ibagsak ang aming pamunuan, palitan ang aming pangulo ng korporasyon, at magugulat ka. Yung hindi mo ginagawa ngayon, ang lakas at ang tapang mo na. Kasi ho na-establish yung informasyon na magpapaalam ng iyong damdamin. Spiritual growth and development are very important, especially in our marriage and families. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, the thoughts of peace and not of evil, and I will give you an expected end." God has a plan for us. And for that plan to unveil, we need to talk to God. We need to talk to Jesus. We need to confirm it with the Word of God. Kung sabi ng doktor, prevention is better than cure, it's the same thing as it goes sa atin ng spiritual life. Don't make God as your last resort. Make Him your primary support. Huwag natin gawin huli ang Diyos. Gawin natin siya laging pangunahin. Ako ho ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Huwag ninyo nang intayin na maubos ang inyong kayamanan bago kayo makakilala sa Panginoon. Huwag ninyo nang intayin na malapit na kayong mamatay, saka pa kayo maglilingkod sa ating Panginoon. Yes, God has a reason. God allows it for a purpose. And this is the purpose. You are hearing me so that you will be enlightened, you will be convicted, you will turn away from your wicked ways, use your wealth in worshiping God, use your strength and use your talent para sa ating Panginoon. Kaya magpaayos ka sa Diyos. Itayo mo ang pundasyon para ikaw ay maging matibay sa panahon ng pagliligligan, ikaw ay mananatiling nakatindig. Hindi ka dapat nalilito sa panahon ng pagsubok. If you are rooted and grounded with the Word of God. I-type nyo nga po dyan sa comment section, be rooted and grounded. Rooted, grounded, nakahugpong, nakatanim, nakakapit. Ang oak tree ay isa sa mga puno na kung saan kahit anumang hangin ang bumayo sa kanila, hindi kaagad sila basta mabubunot.
Because the root holds the ground. Kaya kapag ka ang ugat mo ay nakakapit sa lupa at matibay ang pagkakatanim nito, bayuhin ka man ng mga bagyo, hindi ka agad ikaw mabubunot. Kaya kapag ka ang salita ng Diyos, ang binhi, that is the Word of God, has been planted in our hearts, you get rid of all bitterness. You get rid of all insecurities. You become, just be yourself. In the very instinct, saka suot-suotan at noot-nootan ng iyong buong pagkatao at himaymay, na si Kristo ang iyong pag-asa, si Kristo ang iyong liwanag, and that same glory that reflects in you and towards you and from you is the same light that the people will see through you because of Jesus. Yung liwanag na galing kay Jesus na pumapasok sa iyong buhay at nananalaytay, ayun din ang liwanag na makikita ng kapwa mo, ng asawa mo, ng anak mo. Bakit nga ba mahirap mahikayat ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan? At ito ho ay isang napakalaking katanungan. Kaya nga, the essential tool is, let them hear the Word of God. Let them hear. If you cannot reach and teach them, let them hear. Let them hear. Invite them sa mga preachings na katulad ng ganito. And then on the latter part, you will see that it is the hand of God will touch their lives. So the Lord has a plan for us, and we have the responsibility to cooperate. Sabihin mo sa iyong katabi, cooperate. Cooperate. Labas sa Tagalog po ang cooperate, pakikiisa. Pagsunod. We need to cooperate in the plan of God. The ways and the moves of God. The builders of the house in Psalms 127 do not stop working. Bilang mga nagtatrabaho at naghahanap buhay, we work for the paycheck. Totoo naman po ito. Because if we will not work, your kids will be hungry. Your amortization loans, hindi mo ito mababayaran pagka hindi ka nagtrabaho. Kaya, ang mentality ho ng tao, magtrabaho, paikot-ikot, 8 to 5, do work, and do this, and do that. And people will not stop to work. Dahil pagka ikaw ay nakita ng biyanan mo na pakapi-kape, at nakataas ang paa, at maliliit pa ang yung mga anak, masisigawan ka, sinasabi ko sa iyo. At maichichismis ka, at maipopost ka sa Facebook. Pag ikaw ay patulog-tulog at pahikab-hikab, nako, sinasabi ko sa iyo, oy, ikaw ay magbiyahe ka muna. At meron kang 3-4 na anak na dapat mong masustentuhan. It is good for man to work, to labor, for the benefits of the things of the world. Isang trabaho, isang kain. Tama ba yun? Narinig ko kay daddy yun eh. Isang kain, isang tuka. Sapagkat ang sabi ng kawikaan, huwag pakainin ng tamad. Every meal, you should earn for it. Nakukuhunin nyo? That's why itong sinasabi dito eh. You have to work for it. Work for it. If you want to have the best church or a better church, you have to work for it. You pray, you fast. You train, you disciple. You let people embrace the vision. You challenge them to give. Abay, bukod doon sa pera, kailangan ho natin tao sa simbahan. Manggagawa. May pera ka nga, pero wala ka namang manggagawa, napakahirap. Marami ka ngang mga feeding program, marami ka ngang tao, pero wala ka namang pera, mahirap din. Nagpapahayag ka ng kasaganan at kabutihan ng Diyos. Pero eto't ikaw ay hindi makabayad ng upa ng iyong bahay at ng iyong simbahan.
Nagpapahayag ka ng kasaganaan at kabutihan ng Diyos. Pero hindi ka mapasweldo ng iyong kongregasyon. Napakahirap ata po noon. Yung pastor mo na lahat ang gumagawa, pero yung kongregasyon hindi masustentuhan at matustusan ang pangailangan ng lingkod ng Diyos. Napakasakit, Kuya Eddie. Maganda ang buhay ng mga nasa simbahan, pero ang kanilang pastor, api at duhagi, at minsan ay napagsasalitaan pa ng masakit. Salamat at walang ganun sa biyaya ng Diyos. Sapagkat yung mga ganun ay walang puwang at walang lugar sa simbahan ng pag-ibig at may pagmamahalan. Napakahirap, di ba? Maririnig mo sa iyong pastor na, eto nga, hindi nga kami nakakasweldo dito, 6 na buwan na. Abay, anong klase kayong mga nakikinig at sumusubaybay? Ibig sabihin, you are too much familiar. You just keep on receiving and receiving. Kaya yung pagbibigay ng love gift, yung pagbibigay ng honorary sa mga lingkod ng Diyos, sa mga volunteers, sa mga full-time staff. Anong sabi ng full-time staff natin? Pastor, sobra-sobra na ho itong food budget namin. Baka pwede nyo naman pong bawasan. Sabi ko, bakit ko babawasan? Ang Diyos ay siksik-liglig at umaapaw kung magpapala. Sapagkat ang mga naglilingkod ng tapat, ang Diyos ay laging sapat. Amen! Sabi, huwag ninyong tipirin ang inyong sarili. It was approved by God and I prayed for it. Walang may gustong magbigay sa inyo ng bakasyon. Ako lang ang nakaisip na magbigay ng bakasyon sa inyo. Hello? Wala. Lahat pagtitipid ang iniisip. May lugar ang pagtitipid at may pag-ipon. May lugar ng paggastos. At may lugar ng kalayawan at karangyaan, ngunit sa kabila ng sa iyong kasagsagan ng kasarapan, tandaan mo, ang Diyos ang nagdulot nito, ang Diyos ang nagbigay nito, sapagkat siya ang ating pundasyon at solusyon at hindi confusion sa ating buhay. Let the Word of God be the solution, not the confusion. Take note of that. Let the Word of God be the solution, not the confusion. Kasi kapag ka na-confuse ka, double-mindedness, double-heartedness, and a double-minded man is unstable in many ways. Kaya sabi ko sa mga staff natin, kumain kayo ng hito, ng dalag, ng liempo, ng sugpo. Ubusin ninyo yung budget para paggawa natin for the next 6 months, you will be forever reminded biyaya ng Diyos Christian Fellowship is the best workplace in the Philippines. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa corporate world, sagad ang trabaho ng bawat empleyado. Sabi nung pinsan ko, was being paid by a big company, 200,000 ang kanyang sweldo. Sabi ko, ate, bakit kapag weekend, sarado cellphone mo? Paano ba naman itong boss ko? Napakakulit Weekends na, hinahanap pa rin ako. Kasi may problema daw sa ganito, may ganito yung kanilang branch, may ganun yung ganyan-ganyan. When it say day off, it should be a family day. Pero pag sa simbahan ka naglingkod, mga kapatid, hindi man kasing laki ng sweldo sa kumpanya sa labas. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, malakas ang inyong kapit sa kataas-taasan dahil ang gantimpala ng Diyos ay walang ubos at walang tigil at ang kanyang pabor ay higit sa inyong kayang isipin at kayang hilingin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, we do not stop working. But if you forget to recognize God's direction and blessing, mga kapatid, our labor is in vain. If we will not acknowledge God in all our ways, if we will not acknowledge God, maraming mga kabulilisuhan. If we will not acknowledge God,
You will always be uptight. You will always be stressed. Hindi mo ma-enjoy ang iyong trabaho pagka wala sa iyo ang ating Panginoon. Remember this. Do not compare your task as a messenger to the secretary of the company. Huwag mo ikukumpara. Do not compare yourself to the senior associate ng inyong kumpanya sa iyong katayuan na ikaw ay clerk 2 ng inyong opisina. We all play our own role. Hindi ho pwedeng maging ilong ang puwet. Hindi rin ho pwedeng maging mata ang tenga. Kung walang basurero, mamamahuhu tayo. Kung walang janitor, walang magliligpit at walang maglilinis. Kaya we have an assignment and our own role to play. Kahit sa basketball, ang sentro hindi pwedeng maging point guard. Ang point guard hindi pwedeng maging power forward. You should play on your designated assignment. Kaya your house is your assignment. Bago mo pakialaman ang buhay ng iba, napakialaman mo na ba mismo ang buhay mo? Maraming mga magagaling maraming mga attorney. Maraming magaling magpayo, pero ikaw ba mismo pinayuhan mo na ang iyong sarili? Ang galing-galing mong mag-advise, ang galing-galing mong magpanukala. Ang dami mong suggestion. Ang lakas pa ng boses mo. Pero sa iyo kayang buhay at sa bahay mo, nasabi mo kaya yung ganung panukala na nais mong ipagawa sa iyong kapitbahay. That's why, as the Lord guides us and help us to build our house, makikita po natin, ang ating lakas ay hindi nasasayang. Minsan nakakalungkot na marinig ko yung isang kapatid na nagsabi na sayang daw ang kanyang kabataan sa paglilingkuran dahil sa kanyang paglalagi sa paglilingkod at being full-time pastor. Ang sabi niya, batay sa kanyang kwento, na sayang daw ang kanyang kabataan at lakas at naubos pa lahat ng kanyang ipon. Nakalulungkot at masakit isipin. Pag naglingkod ka at may pinagpasyahan ka, walang nasasayang. Lahat ay pagkakatuto. Nakukuha po ba ninyo yan? I-type nyo nga dyan sa comment section, lahat ay may pagkakatutunan. We learn from it. That's the tuition fee. Abay, kasalanan pa ba ng senior pastor mo na naubos ang ipon mo? Ang tungkulin mo bilang pastor, ituro sa kanila na mahalin ang pastor at magbigay sa gawain ng Panginoon. Abay, kapag nga naman lahat ikaw ang sumasagot, pati pampakain doon sa mga bata, ay talaga namang mauubusan ka at matutuyuan. Pag lahat ay pakakainin mo ng tanghalian at walang magkakalob at walang magbibigay, matutuyo ang balon. Kaya at the end of your assignment, you will say, I am exhausted. Why are you exhausted? Because you are not builded, you are not founded, you are not rooted, you are not grounded with the promises of God. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Moses, huwag mong kayaning mag-isa ang paglilingkod. And God raised up the Jethro principle. Distribute the task. Distribute the labor. Appoint 70 elders. At ang sabi ng Diyos, kung ano merong espiritu si Moses, yun ang isisilid ko sa inyo. Kaya kapag kayo naglingkod sa biyaya ng Diyos, yung espiritu ng inyong pastor ay dapat ninyong tanggapin ang bahagi noon sapagkat yun ang kikilos sa iyo
na kahit araw-araw kang mag-breakfast ng itlog, may magbibigay sa iyo ng itlog. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So number one, the things that we need to build, the very first thing, the essentiality of what we need to learn this very morning is establishment. Pag sinabing to establish, to build it. So let us establish raising our family. Our family is under attack. A lot of families are under attack. Kaya nga, sabi ni Jesus, a house that is divided cannot stand at all. Mga manugang mag-aaway, mga mag-atit, magkuya, at mga mag-anakan, hindi magkakasundo sa pananampalataya. Yung isa dito nagsisimba, ikaw dito nagsisimba. Di po ba? Minsan naman, ang anak mo nagpapapanalangin sa iyo, the mere fact na makapagpapanalangin lang, pero hindi naman talaga sila sumasampalataya doon sa iyong pananampalataya. Di po ba? Napakasakit doon. Gusto nila ng prayer mo, pero ayaw nila yung Jesus na sinasamba mo. Parang katulad ng aking kaibigan, kapag ka merong Hajj, merong mga piyesta, tradisyon sa mga Muslim, masasabihin niya sa kanyang mga kaibigan Muslim, pakipray naman ako. Pagka may piyesta ng Santo Niño, pakipray naman ako. Sasabihin niya din sa aking asawa na born again, pakipray mo din ako sa iyong Jesus. So lahat pinapapanalalanginan niya just to make it sure that he is secure, that she is secure. She, babae, yung kaibigan niya noon. Gusto natin kasi sigurado eh. Gusto natin lahat tatayaan natin. Parang color game, tatayaan mo lahat ng piso. Para paglabas ng color game, lahat ikaw ay may kubra. Tandaan po ninyo, life is not a game of chances. Ang pangako ng Diyos ay tiyak, tumpak at swak. Swak, ibig sabihin, sakto. Hindi pwedeng maligaw. So when you allow God to build with you, pag sinabing build with you, kasama mo, for raising a family, pinagpapala ng Diyos ang tahanan ng matuwid when there is unity in the family. Kapatid, mula sa panganay hanggang sa bunso, iisa ang inyong dinadalanginan. Iisa ang church na inyong sinasambahan. Ang dinadalawan, iisa ang pagdaloy ng kapangyarihan at kalwalatian ay laging magiging kakaiba. Number 2, if the Lord guards the city, ano mangyayari? Your family will be safe. If you entrust everything to God, the health issues, the protections, the viruses, you will be safe. Sa mundo pong ito, takutan. Alam niyo ba yung salitang intimidated? Hindi naman ganun kalaki yung dapat mong katakutan, pero namamagnify ng media, namamagnify ng kamag-anak mo, namamagnify ng kapitbahay mo, ng co-office worker mo, ng kapwa empleyado mo, imamagnify nila yon. At sasabihin nila, meron pang mas matinding padating. Minsan kami nag-uusap ng aking asawa, at ang sabi niya, natatakot daw siya. Sabi ko, saan ka natatakot? Baka daw hindi na daw siya makabalik ng Pilipinas. Sabi ko, huwag mo namang isipin yan. Baka daw magkagera na kasi nagkakagulo sa Middle East. God allows it. And we must learn how to trust God that He is in control. Safety for every family. Safety for every individual. Meaning, hindi mo man kayang bantayan yung 7 mong anak. Ilan kayo magkakapatid? 8? 8 magkakapatid. Hindi man kayo kayang bantayan ni Sister Grace at ni Brother Dick. Hindi niya kayang bantayan kung sino ang inyong mga ini-entertain. Hindi niya kayang bantayan kung ano ang mga pinapanood ninyo. At kung sino ang inyong mga kinakausap. Hindi nila kayang bantayan lahat ng inyong galaw. 8 po. 8 po. Mas marami pa kay Pastora Magda. Kayo 7 lang eh. 8 po. Brother Robert, 4.
Hallelujah. Kaya, pag pinagkatiwala mo sa Diyos, yung mga bagay na hindi nasaklaw ng iyong paningin at pagbabantay, ang Diyos na ang bahalang magbantay at mag-akay at mag-ayos ng buhay ng bawat isa ng sambahayan. So if you trust God that He will guard your family, they will be safe. Number 3, enriching the family. It is foolishness when you are a workaholic. Ito, tingnan po ninyo. Sa verse 2, ano pong sabi sa verse 2? It is no use for you to get up early and stay up late working for a living. Pag sinabing it's no use, walang saysay pag overtime ka ng overtime. Walang saysay na halos patayin mo na ang iyong katawan para makuha mo lamang yung dream house mo at dream car mo. Baliwala ang lahat ng ito kung ikaw naman ay walang sapat na kapahingahan at kapayapaan. If you're driven by material things, you will be depleted. You will expire. Kaya ano nangyayari? Masyadong stress. Masyadong burdened. Ang trabaho, ini-enjoy. Don't let your ministry, ito sinasabi ko sa sarili ko, sa asawa ko, don't let our ministry control us, neither our job. Huwag tayong papayag na ang ating trabaho ang magdikta ng ating buhay. Don't let your career dictate your life. Be in control and be in charge on the place you want to go. Ikaw ang magpasya kung saan mo gustong pumunta at gusto mong tumungo. Kaya ako, ang pagpapasyahan ko, paularin ko ang aming tahanan. I will establish a prayer altar. Palalaguin ko ang aming relasyon sa aming Panginoon at tuturuan ko sila na walang bagay kaming hindi tinanggap na hindi bigay ng ating Panginoon. Sa tuwing may dadating na Lazada at Shopee sa aming bahay at may order na pagkain at laruan ng mga bata, I always tell them, it might be 100 or 500 pesos, sinasabi ko sa kanila, lahat yan ay dulot at biyaya ng ating Panginoon. I'm not working in a big corporate company, but this is my life. My economy is the divine economy. Something will always shift sapagkat we give up the things of the natural. I'm expecting for the supernatural. Iginibap namin yung mga bagay na natural. Iginibap namin yung mga bagay na normal na pagkakabuhayan. And that's why as we stepped up in the supernatural, imagine niyo naman, magpe-pray ka lang sa 50th wedding anniversary, people will bless you. People will give you honor para sa iyong 2 oras na paggawa at pagkilos. Nakakatabaho ng puso, no? Yung pag-iginagalang, yung pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon. Yung pinahahalagahan ka. Yung hindi ka binabaliwala na, nandun yung sense of respect and dignity. Kung ano yung respeto mo sa abogado, kung ano yung respeto mo sa pulis, kung ano yung respeto mo sa guro, yung respeto din na yun, dapat ang ibigay mo sa lingkod ng ating Panginoon. Amen. So when they show off that to you, it's an affirmation and confirmation. This is the life that I chose, and this is the life that God is blessing me. Ito yung buhay na pinili ko, ito yung buhay na pinagpapala ako ng Diyos. Kaya sa aming pamilya, I will enrich them and train them. Anong sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6? Train up a child in the way that they should go. To know God and to fear God. Because sabi sa Kawikaan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Children are God's gift, a heritage, and a reward, and are to be accounted to be a blessing. Sa verse 3, ang mga anak daw po ay biyaya at regalo ng Diyos. Babies are reward. Kaya ang mga anak, sa una, as a young parent, mga musmos, mga padidihin, nakalampin at mga nakadiaper, it's really hard challenges. Lalagnatin, hindi mo maintindihan dahil hindi marunong magsalita yung baby mo, 1, 2 years old. Yun pala nag-iipin, nagtatae.
But if you've been faithfully patient and trained them according to the Word of God, and you train them according to the love of God, you train them that they should be like this. Tayo ho dapat ang magpasya ng destiny ng ating mga anak. Tayo ho ang mag-mold para pagdating nila ng teenage days, they will have a conviction kahit sila ay sumalang sa mga kaibigan nilang nagpapa-session, nagda-drugs, at nagli-live-in, pag sila'y dumaan sa ganung kapanahunan, hello, pag naipakita mo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkatakot sa Diyos, makikita mo that they will resist every temptations. Amen. If you become an example and a role model to them, ang anak ko mga madadaldal, but I took time to listen to them. Pagka may mga pinapakita silang mga imbensyon at mga papel na eroplano, sinisilip ko, tinitingnan. Katulad ng isang araw, meron silang ginawang parang balde na lusutan ng mga jolen patungo doon sa isang upuan. At ako'y manghang-mangha, gumawa sila ng mini tunnel at gamit ang glue stick at ang mga papel na mga luma na ginamit. At nakita ko yung creativity ng dalawang magkapatid. And I say, wow, ang galing-galing. Wow, ang ganda-ganda. Pwede kayong maging engineer, pero kayo maglilingkod sa simbahan. Hallelujah. All earthly comforts are uncertain. Lahat ng mga bagay na nasa daigdig at sa sanlibutan ay walang katiyakan. But the Lord will assuredly comfort and bless those who serve Him. Kaya yung mga anak po ninyo later on, as you guard them and entrust them unto God, sila ho ang magiging ninyong tagapagtanggol sa inyong pagtanda. You will not worry when you grow old. Kaya kapag mahusay at maayos ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak, darating ang araw at mga panahon, kahit hindi Mother's Day, bibigyan kanila ng bulaklak. Kahit hindi mo birthday, bibigyan kanila ng tsokolate. Because it's not just for an occasion. Giving flowers is not just on Mother's Day. Pag maganda ang implementation, maganda ang pundasyon, kahit sila ay nasa Singapore na o nasa New Zealand na, iba pa rin ang pagmamahal nila sa kanilang mga magulang dahil ipinakita mo noong mga panahon na kayo dumaraan ng pagsubok, ipinakita mo ang pagmamahal mo sa iyong anak nung siya ay nagdadalaga pa. Remember, life is always sowing and reaping. I-type niyo po sa comment section. Life is all about sowing and reaping. Don't expect anything else pag wala kang itinanim. Huwag kang mag-iisip na tatanggap ng pera kung wala ka namang naipamimigay na pera. Hello? Huwag kang mag-iisip na meron papansin sa iyo kung ikaw naman ay napakasuplado at napakamahiyain. Amen. You cannot reap what you did not sow. Sa Matthew chapter 7 verse 26 to 27, everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish builder who builds his house on the sand. Dumating ang malakas na ulan, dumating ang baha, malakas na hangin ang umihip dito, pero nakatayo sa buhanginan. Ano hong nangyari? Nawasak at nasira. Kaya kapag ang itinayo mo o ang itinatayo mo, ministeryo, simbahan, gawain, outreach, o kumpanya, o negosyo, pag itong itinatayo mo, ay hindi mo ipinanalangin at hindi mo isinangguni sa Diyos, mas madalas ho ang palpak. Kaya minsan pag inunahan natin ng Diyos, masakit. Masakit hong matinik. Pero yun lamang pagkakatinik ang kaparaanan para ikaw ay huminahon at maghinay-hinay. Sapagkat ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. So yung paghihintay mo pala ng 3 days, gaano kaya ito katagal sa ating Panginoon? So kung 3 days, ang 1 day sa Diyos ay 1,000 sa atin. 3 days.
So 0.00 carry 1 to the maximum exponential of the 2 degrees power. Pakitawag nga si Jermaine, magaling mag-compute si Jermaine eh. So yung 3 days sa atin, 0.00 plus 22223. Wala pang isang araw sa Panginoon, yung isang 3 araw para sa atin. Do not be impatient. Build and be strong in the Lord. Katulad ng isang mayaman, the rich fool in Jesus' parable had attained all types of worldly accomplishment. The pinnacle of success. But God required of him his life. Anong sabi po ni Jesus? Hangal ka, ngayong gabi kukunin ko na ang buhay mo. Katulad din ng the parable of the rich man and Lazarus sa Luke chapter 16, the man was very successful. Si Lazaro dinidilaan ng mga sugat ng kanyang binti ng aso at siya'y punong-puno ng kapagatian. But when he died, sabi sa verse 22, the next verse, he is in the place of torment. Nasa Hades o yung impyerno, dagat-dagatang apoy. At hirap na hirap ang kanyang buhay. Kaya nga, what we are building today will ensure for a lifetime. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 and chapter 3, si Apollos ang nagdilig, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatindig. Nagpapatubot, nagpapalago. So kahit ikaw ang magtanim, kahit ikaw ang mag-Bible study dyan sa tinuturuan mo, hanggat hindi kikilos ang banal na Espiritu, hanggat hindi kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi sila magiging maalab, hindi sila magiging malalim, at hindi sila magsusuko ng buong puso sa kanilang Panginoon. Our job and duty is to be patient, to become a shepherd. Pero yung pagiging maalab, wala ho sa guru at pastor yun. Nasa relasyon nila sa ating Panginoon. Kaya nga, it is God who makes the plant to grow. Kaya ang paglago ng ating simbahan, wala sa ating mga pagpaplano. Bagamat maganda ang ating plano, ang Diyos pa rin ang magbibigay at maghuhudyat. Nagdadalang ko kayo ng 2,000 kaluluwa. Ang Diyos pa rin ang maghuhudyat at magbibigay ng 20 milyong pisong kailangan natin para sa ating church building. Kaya habang wala pa tayo doon, build up our own house. Build our family. Strengthen the stakes. Patibayin natin ang mga poste, patibayin natin ang mga hangganan, panalangin natin ang ating mga anak, magsimula tayo sa ating pamilya. At pag matatag yung mga pamilya ng bawat isa, maglalakihan, katulad nila Hannah, katulad nila Joshua, 2013, 2012, nakita ko noon si Joshua nagsasayaw, ang laki-laki, ang itim-itim, ang laki ng tenga, pero sino mag-aakala ngayon na pag nagpunta ng Green Hills, madaming nahingi ng cellphone number niyan? Pero taken na. Akala nila si Zian Lim. Yun pala, Zia lang, hindi pala si Zian Lim. In closing, let us fight until the end. Sa Jerusalem, meron nung isang holy site na ang pangalan ay the Cave of Machpelah. It is the second most holy site in Israel. At yung lugar na ito ay kung saan nakaburol o nakalibing, si Abraham at si Sarah, si Isaac at Rebecca, at si Jacob at si Leah. So ipinakita dito ho sa lugar na ito na kahit sa kanilang pagkamatay, sila ay nagpasya na sila ay magkasama at magkatabi pa rin hanggang sa kanilang paghimlay. Kaya kapag tama ang ipinapakita natin sa ating mga anak, tama ang pinakita ni Abraham at ni Sarah, sinundan ito ni Isaac at ni Rebecca. Tingnan ho ninyo yung transition, yung paglipat at pagdaloy ng maraming panahon. It will always be passed down. Kaya if we fight for our marriage, if we fight for our family, hindi tayo nakikita ng ating mga anak na nagsisigawan, hindi nakikita ng ating mga anak na tayo ay nagmumurahan at nagsasakitan,
they will value family. They will value marriage. Because marriage is not just a piece of paper. It is a covenant made from God. Kaya po ngayon sa atin ng pagtatapos, in the next 1 minute, let me declare this. Akin nung ipapahayag na ang bawat sambahayan ay maging sambahan. Let us declare that the ruined families are being righteously built. Those that have been desolate are being built up. The devastated are being renewed in the way of the Lord. We declare that the solitary will be placed in families. May the Lord gives the desolate a home in which to dwell. Because only God can lead the prisoners out of prosperity. In Jesus' name, we declare healing and wholeness to those who have been used and abused by family members. In the name of Jesus, we bind up the works of the enemy and every hidden things of darkness. We boldly declare deliverance to those who have been held captive in the cycle of abuse and domestic violence. In the name of Jesus, may the peace of God rule and reign in every household. In the name of Jesus, I declare double for each trouble. In the name of Jesus, I declare beauty for every ashes. I declare for healing in their emotions, for the wounded hearts, for the pain and the scars of the past. Yung mga masasakit na pananalita na sinambit sa kanila ng kanilang mga magulang. Ang sumpa at mga pagsumbat na kanilang narinig sa kanilang tahanan. Lord, I pray and declare deliverance. I pray for forgiveness and removing all the root of bitterness. Let the peace of God reign. Let the peace of God reign. Unless the Lord builds the house, our labor will be in vain. Unless the Lord guards the city, the watchman will watch for nothing. Aming Ama, maraming salamat. Alalahanin mo po ang mga kapatid na naglagak ng kanilang buhay, nagbibigay ng patuloy at nag-aalay ng dapat at para sa iyo. Ipagadya mo kami sa lahat ng masama. And Lord, we pray that this coming week, I pray for exponential blessing, extravagant surprises. Hallelujah, extravagant blessing. Wonderful surprises that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what you have prepared for us. I pray for the double portion of the anointing. I pray for 100-fold in return bago magtapos ang buwan ng Mayo. I pray, Lord God, na yung mga may sakit ay makaranas ng instant healing. Yung gumagamit ng catheter ngayon ay makanormal na ang pag-ihi in the next 24 hours. In the name of Jesus. Ang lahat ng may problema sa baga, ang may pilat at may sakit, Lord, in the mighty name of Jesus, heal them right now. Lord, renew them in our days. Ang mga may ketong, manauli ang pananariwa ng kanilang balat. Ang mga may eksema, may mga gangrene, Lord God, I pray in the name of Jesus, let the healing flow. Lahat ng may mga problema sa kanilang immune system right now, Lord, in the mighty name of Jesus, may problema sa digestive system, sa excretory system, sa circulatory system, sa respiratory system. Lord, I pray that every system will go according to your purpose, according to your plan. Because you are the designer and we have the designer's genes. Aming Ama, maraming salamat. Yung mga bagay na hindi na namin kayang saklawan at maunawaan, ay inilalagak namin sa iyong paanan. At sa aming hangganan, ikaw ang aming katugunan. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa atin pong pagtatapos, sinanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at ipikit ang inyong mga mata. Let us celebrate life and expect
that God will make you a vessel of honor, a vessel of righteousness, a vessel of fire, a vessel of blessing. Be a vessel so that to those who cannot see God, they can see you. They can see God through you. And they can see in you, Christ is our blessed hope. Jesus in you, the hope of glory. I speak the final blessing. Magpatuloy lamang po tayo magpakaalab. Hindi pa man dumadating ang inyong kahilingan. Help is on its way. The angels are working on your behalf. I-deliver na yung pagpapala mo because your blessing has your name on it. It is coming. It might be delayed, but it will never be denied. And I speak the blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up all the things that you need, the countenance, so you will not be able to count all the blessing because it's so more than enough. And may the Lord give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. God bless you. I love you with the love of the Lord.